So mga kabanat, ipakita ko lang sa inyo itong press conference ni Nograles ata ito, hindi ako magkakamali mga kabanat. So nakita nyo yung kanyang pangalan, hugas, hugas, iwas, bakuna. Tapos sa bandang baba nakabalik-balik buhay sa bakuna. So ang tinatarget talaga nila mga kabanat at ang karamihan ang sinisisi nila, no? Ang pinag-iinitan talaga nila at ipinupukol nila ang sisi sa pagtaas daw ng kaso ng COVID sa ating bansa ay itong mga kababayan natin na unvaccinated. Yan ang sinisisi nila. Iwan ko lang bakit ganun. Samantala, yung mga nagta-travel naman talaga ay talagang mga vaccinated naman eh. Alam naman natin mga kabanat, yung sa Manila, pag umuwi ka sa probinsya, hindi ka naman papayagan na lumabas kapag hindi ka na swab test. At karamihan dyan ay nandun yung tinatawag na discrimination kapag hindi ka nakapagbakuna. So sabi ni Nograles ay 4 times daw na magbagsik itong Omicron. Hindi ko nga alam kung anong binabasihan nila mga kabanat. Kasi ako bilang nasa social media laging nagmamasid din ako eh. At nakikita ko kasi mga kabanat tuwing January, hindi naman ako pinanganak kanina lang. May edad naman tayo at alam ko kasi January ay uso talagang sipon at saka lamig. Uso sipon, ubo. Saka ngayon yung mga tao karamihan nalo sa kumbaga sa isang manok ay nagkakaroon ng siburo. Alam niyo yung siburo, parang naluluntoy parang kasi malamig eh. Pag malamig kasi yung simoy ng hangin, medyo doon nag-iiba yung parang nagkakaroon tayo ng sipon, ubo. Minsan nasisinat pa tayo dahil nga sa pag-iba ng immune system natin paglaban dito sa lamig. Talaga alam niyo siguro yan, hindi ko na kailangan i-explain yan. Tapos dagdagan pa itong balik probinsya. Tinatawag, bakit ko nasabing balik probinsya? Dahil nga yung mga kababayan natin noong December ay nagsig-uwian nga dahil nga gustong makasama yung kanilang nanay, pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Alam naman natin mga kabanat, bago sila umuwi, line of 3 yan, bago matapos bago yung mag-Christmas, ay normal kasi mga kababayan natin ay nagpapaswab test. Alam naman natin kasi mga kabanat kung kung maraming swab test ay maraming tsansa na tataas yung positibo ng COVID. Tinitingnan ko yan eh kasi nakaraan pinagbabasihan ko at nakikita ko halos sa kalahating porsyento na nasa swab test nila ay naging positibo. Yan ang nakikita ko kasi nakaraan nakita ko nag-swab test sila ng 60,000 ay halos sa 20 plus thousand yung nagpositibo. So ibig sabihin napakataas yung tsansa na magpositibo ko dahil sa dito sa RT-PCR o tawag nila na swab test. So yun nakikita. So panoorin nyo ito muna mga kabanat, itong press conference ni Nograles. Kayo nang humusga dito mga kabanat. Maiksing video lang ito. Comment kayo sa baba. Patuloy na nakapagtala ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Nasa bansa na ang Omicron, panoorin nyo, beses na mas nakakahawa kumpara sa Delta variant. Narinig nyo yan? Mas 4 daw, ulitin ko para maklaro sa inyo. Na ang Omicron na 4 na beses na mas nakakahawa kumpara sa Delta variant. So tanungin natin, ilan bang nahawaan ng Delta variant noong nakarang taon? In-update ba nila? Kumpara sa normal na COVID na umabot ng 2 million. Tapos sasabihin niya, naalarma sila dito mga kabanat sa variant niya. Samantala, kukunti lang naman talaga. Tandaan nyo, lumabas itong alpha na sinasabi mo, grabe, nakakatakot, more times nakakatakot. So, saan na? Wala naman. Medyo talaga, minsan kasi dapat sa akin, nawawala yung tiwala ko sa mga pahayag na ito. Dahil nga, nakikita ko, minsan kasi mga kabanat, naging alerto din. Minsan kasi, mapagmasid dapat. No? Hindi sa kinukontra ko yung gobyerno, mga kabanat. Minsan dapat maging alerto yung ating mga, lalo na nasa larangan ng gobyerno. Hindi porket kasi sasabihin lang ng expert nila ay sunod ng sunod kaagad sila. Dapat titimbangin din nila baka mamaya. Bagamat kasi lahat ng bansa ay sumusunod. Dapat maging alerto. Buong mundo dapat maging alerto. Baka mamaya ay itong ginagamit na lang ni Juan de la Cruz, itong
mga expert daw para sa pansarili ng kapakanan. Alam naman kasi natin yung alam nyo na siguro ay hanap buhay yung pinag-uusapan diyan. Bagamat itong mga big pharma ay alam naman natin ay gusto niyang kumita mga kabanat, no? So dapat maging alerto, tingnan ng sistema, tingnan yung itimbangin talaga yung timbangin dapat ng gobyerno. Hindi yung ganyan ay natataranta na, natutuloy na, hindi na alam yung ginagawa kung ano na magdesisyon. Ngayon nga mga kabanat ay nagbabalak na naman sila. Kaya sinabi ko kahapon, tama yung sinasabi ko kahapon na dapat kayong nasa probinsya ngayon maghahanda na kayo dahil kayo nang susunod na ila-lockdown. Ngayon Laguna mga kabanat ay tila nagbabadya na ila-lockdown din daw umano. Yan ang gagaling ng IATF, ang gagaling nila mag-iisip. Napakatalino nila mga kabanat mag-isip. Puro kasi mga mga professional doktor. 'Di ba? Professional. Hindi sila nakikita ko. So, nakikita ko na diyan kasi same strategy ang ginagawa na, lalo na itong ngayon medyo naglabas na naman ng pahayag itong Okta Research na sabi ng Okta Research ay 40% na daw yung nagkahawaan diyan sa Manila. So, ako hindi na ako magtataka diyan, hindi ako magulat diyan sa Okta Research. Kahit itong panghuhula nila, kasi nung karang taon ay sinabi ko na yan na January ay talagang manghuhula yung Okta Research na yan, kasi ako nahulaan ko rin na by ganitong panahon. Kahit hanapin nyo sa video ng channel ko ito, hindi ko naman kasi nilagay ganyan ng title kung alam ko lang sana nilagay kong title ng ganyan, pero hindi ko nilagay. Pero nahulaan ko na at nabanggit ko doon na by January talaga ay tataas talaga ang kaso ng COVID dahil nga dito usong ubo at saka sipon at saka itong mga kababayan natin ay nagsiguwian sa probinsya, kanya-kanyang lugar at biglang bumalik sa kanilang trabaho. Ang normal ay magbo-volume yung swab test at saka uso pang sipon at saka ubo ngayon, kaya yung mga tao ngayon ay nagpipis lang. So yan, so babadya sa inyo, susunod sigurado yan ay Tarlac ang ila-lockdown, no? Tarlac, tapos ay Pangasinan, kasama na yan. Sunod-sunod na yan. Tapos Batangas. Sunod-sunod. Cavite tapos na Cavite, Rizal ay sa ilalim. So, sunod-sunod na yan mga kabanat hanggang pupunta na yan sa Negros. Pupunta na yan sa Karatig Bayan. At saka sa madaling sabi, balik sa dating kalagayan yan. Tapos ang strategy ng gobyerno, uunahan ko na, strategy ng gobyerno, di ba nakalagay ngayon, 5 to 15 daw ang lockdown. Pagkatapos ng 15, i-extend nila yan hanggang 30. Pagdating ng 31, kasi January 31 pala. Pagdating ng 31 ay extend naman nila February to February 15. Pagkatapos ng February 15, extend na naman yan February 28. Hanggang sabihin na nila hanggang katapusan. Pagkatapos ng February, March na naman yan. Continue yan mga kabanat hanggang sumapit na naman itong April. Tapos magkakaroon na naman ng prediction dyan yung Okta Research. Maniwala kayo kahit itaga nyo ito sa bato mga kabanat. Magpe-predict na naman yung Okta Research at saka sasabihin na naman ng Okta Research. Itong panahon na ito, itong September, August ay tataas na naman ng kaso ng COVID. Magse-surge naman ito dahil nga sa Chichi-Burichi ay ganun-ganun. Lalo na sa panahong May. Talaga, bago pumasok ang May, tandaan nyo ito, isisingit ko lang, magpe-predict yung Okta Research na yan mga kaban. Kasi alam nyo kung bakit. Bawat mga kababayan natin na sa Karatig Manila, ibang lugar, ay siguwian yan sa probinsya nila at saka boboto Normal, nakikita ko dyan na magkakaroon ng, alam nyo kasi yung May, ang panahon ng Mayo ay, April pa lang ay, may panahon natin dito sa ating bansa ay nag-start na patak ng ulan umuulan-ulan na yan. Saka pagdating sa May, election ay magsiguwian niya yung mga kababayan natin. Tapos ay normal kasi alam naman nating protocol sa ating bansa, yung mga nasa IATF na yan ay hindi ka makakaalis kung hindi ka iso-swab test. Balik, pauwi at saka pabalik ay kailangan niya sa swab test. So bobulyum yung sa swab test at tataas talaga yung kaso na naman ng COVID. Maniwala kayo tsaka hindi mga kabanat. Sa panahon na yan tataas dahil sa volume ng swab test nila. Hindi hindi ko sa kinukontra yung gobyerno. Hindi ako naniwala sa swab test na yan ay talagang 100% accurate yan. Hindi ako naniwala na yan ay accurate, na nakadetect talaga ng tama. Bagamat siguro nakadagdag pakinabang, pero hindi ako naniwala na yan ay
talagang garantisado na pagkatiwalaan swab test. Yan sa tingin ko eh. Saka hindi ko na sinabi kinukontra, pero dapat maging mapagmasid. Tingnan yung sitwasyon ng pag-handle, 'di ba? Tapos sa pagdating naman ng tapos election, 'di ba? Ngayon tapos election, siuwian na. Siguro, siyempre, automatic yan. Sasambulat na naman yan. Tataas na naman ang kaso ng COVID niyan dahil nga sasabihin na naman na Octal. So, itong, kasi alam ko, pag swab test, hindi naman kaagad ata, siguro may kalagitnaan ng May ay tataas yung kaso ng COVID. Siguro, hindi lang aabot yan ng 20,000 per day. Aabot yan, mga kabanat. Tapos itong rainy season by September, sasabihin na naman ng Okta Research niyan ay itong ganito ay tataas na naman yung kaso, aabotin ito ng 30,000 to 20,000 pababa 20 to 30,000 yung magkahawaan. Ganun kasi rainy season. Tapos pagdating ng October, medyo tahimik na yan. Tahimik na naman yan, mga kabanat. Pagpasok na namang 2023 January, magpe-predict na naman yan by December 25 o 28, magsasabi na naman sa TV yan. Ganitong panahon ay tataas na naman yung kasi style bulok talaga. Alam mo ng strategy, kahit tingnan mo, kaitaga nyo sa bato itong video nito. So ito, continue ko lang ito, mga kabanat, at hindi na ako magsasalita at papanood ko lang ito sa inyo, itong sinasabi nitong spokesperson. Hindi ko alam, si Nograles ata ito eh. Pag-correct lang ako, mga kabanat, kung sino Nograles ba itong pangalan itong spokesperson na ito. I-search ko rin mamaya para hindi ako ma-pick news, pero siguro si Nograles ito eh. Dahil dito, nakalimutan ko kasing mukha eh. So ulitin ko na. Ulitin po natin na dapat isa puso ang mask, hugas, iwas, ventilation, at bakuna. Yung salitang iwas, yan ang pinakamahirap na wala silang parang kung anong klaseng pag-iwas. Kasi tayo mga kabanat, pag bumili tayo sa palengke, hindi naman pwede na gumamit tayo ng robot na hindi natin mahawakan. Normal kasi, kahit na pumunta ka sa mall, hand to hand ang paghawak ng pera eh. Diba? So, hindi ko lang talaga kumakat kung anong basis nila talaga dito sa na ito. Kasi nakikita ko, November eh. Nung pumasok yung October hanggang first week ng December, bumaba yung kaso eh. Samantala, ang tao noon ay nagka-kumpul-kumpulan. Ay bakit hindi nag-surge yung COVID noon? Dahil walang swab test. Yan nakikita ko. Sa tuloy ko to. Iwasan din natin ang super spreader events tulad ng Pista ng Itim na Nazareno, Pista ng Santo Niño, Sinulog Festival, Dinagyang Festival, at Chinese New Year. Nako. Manatili na lamang sa pamamahay para iwas sakit at iwas hawaan. Umpisa natin ang briefing sa highlights ng sinagawang Talk to the People kagabi. Pinatasan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Secretary Eduardo Anyo na mag-assign ng police personnel sa mga quarantine hotels. Dagdag ng Pangulo, noon pa sana ginawa nyo yan. Ngayon natatakasan kayo. Halos 2 years na kayo hindi nag-improve yung kanyong ginagawa. Noon pa sana ginawa nyo yan. Akala ko nga may bantay talaga yun. Wala pala. Alam nyo, quarantine yan ay dapat may bantay talaga kahit papano para nagmamasid. Hindi, wala pala kayong nilagay doon eh. Alam nyo mga kababayan natin, may mga kababayan talaga natin na nakaka-quarantine na hindi naman talaga na naniniwala dito sa COVID na ito. Gagawa ng paraan yan para makalusot. May mga tao kasi na hindi talaga naniniwala dyan sa virus na yan. Once nga i-quarantine mo yan ay gagawa ng paraan yan kung paano sila makakaalis dyan. Diba? So ngayon, anong nangyayari dyan? Ngayon, kinasuhan nyo na. Dapat marami kayong pagkukulang. Talagang halos na magto 2 years na, mahigit na nga, yung strategy nyo, same pa rin. Kita nyo ng pangalan mo, ilang taon na yun nating halos magti 3 years na tayo, nakikita ko yung mas hugas iwas bakuna. Diba? Sana susunod na taon 2023. Alam ko mga kabanat, hindi ko na itutuloy Siguro mabuburaot din naman kayo, ganun din naman sinasabi niyo. So, mamaya ihanapin ko rin itong video ni President Duterte at ipapakita ko sa inyo. So magko-comment lang ako dito. Halos magto 2 years na kasi tayo mga kabanat, yung strategy, approach nila sa pag-handle ng COVID ay same pa rin. Walang pagbabago, walang improvement. Wala tayong nakikita na matutuwa yung taong bayan, kundi ang lagi nilang sinasabi pag may nakita silang
Ngayon, alam mo kasi sa panahon ngayon ay nagsiuwian ng mga kababayan. Doon sa pagbalik ay talagang maniniwala ka dyan na tataas talaga yung COVID. Kasi hindi ko nga alam kung ano ba talagang basihan sa COVID eh. Nag-uubo-ubo ka lang ay minsan nadidetect COVID na. 'Di ba? At ito namang mga kababayan natin ay konting sama ng pakiramdam ay pumupunta kagad sa ospital. Parang mga palibasa, maraming pera siguro. Yun, tuloy. Yun, COVID ang finding. Anong nangyayari sa'yo? Kundi dumadami yung hindi na lang maghanap ng ibang alternative sila. Alam naman nila kasi yung COVID ay minsan yung lagnat lang ay nadidetect, di ba? Ay nako. So mga kabanat, yun na muna ang ating video. Nakakalungkot yung sitwasyon natin ngayon dahil nga dahan-dahan na ila-lockdown ang Manila. Kanina, ngayong araw na ito ay nangyari Rizal, Cavite, Laguna, Rizal, Cavite at saka Bulacan ang nasa ilalim ng Alert Level 3. Alam nyo naman, pag sinabing Alert Level 3 mga kabanat, baka sabihin nyo, ay Alert Level 3 lang naman. Pero tandaan nyo mga kabanat, ang Alert Level 3, 30% lamang yung pwede sa indoor. Tandaan nyo kung yung restaurant mo, tindahan mo ay ang kapasidad ng taong pwedeng pumasok doon ay 20, i-divide mo yan sa 30%, ang kakatanggalin mo yan. So, kung 10, ang pwede ipasok mo doon ay 3 lamang. Kung 20 yung lamang mo, ang pwede mo ilagay 6. 30% eh. Kasi ang 30%, ang 10 piraso, ang 30% nun 3 di ba? Tama ba ako? So ganyan. So anong kikitain ng tao doon? So wag niyo sabihin na alert level 3 lang, pero napakalaking impact yan sa kabuhayan ng tao ngayon. Napakahirap. Last, bago ko ito kung hindi magbago yung approach ng gobyerno, hanggang magka-apo-apuhan na lang natin, magka-apo-apuhan na lang, kumbaga mag-ugod-ugod na lang tayo, hindi ito mawawala yung COVID na ito kapag hindi binago yung strategy ng gobyerno. Kung panagi pa rin sila sunod ng sunod at hindi nag-i-improve ang kanilang pananaw dito, yung approach dito, kung anong sasabihin ni Juan de la Cruz, kukod ko na lang kahit anong sasabihin ni Juan de la Cruz, sunod ng sunod naman itong mga expert na dapat titingnan din mamaya, baka ginagamit din. Kasi alam naman natin itong minsan hindi maiwasan na hanap buhay, business nga Hindi naman ang larangan kasi ng mga yan ay business, dapat titingnan din ng gobyerno. Hindi sinasabi sa kinokontra ko, kasi medyo nakakaawa din yung mga kababayan natin na nandun sa kalagayan na hirap na sa buhay, minsan na-stress na, hindi na alam yung ginagawa sa buhay. Tapos biglang papasok na naman ito na yung ginagawa ng gobyerno ay paulit-ulit na strategy, paulit-ulit na approach nila. Dapat kasi noon alam nila yung mga kababayan natin magsiuwian yan sa probinsya, nakahanda na sila kung anong gagawin nila doon. Kasi alam na nila dapat yan na pagbalik talaga ay bobulyum yun yung magpupositibo sa COVID na yan. Dahil nga alam naman natin yung swab test na yan ay napakataas ang porsyento na magpositibo ka. Kumbaga, kung sa 100,000, sigurado yan, ang magpopositibo yan ay nasa 40,000 to 30,000 talaga yan. Nakikita ko yan tinitingnan ko kasi yung mga update ng DOH nung nakaraang September na napakataas yung mga nila, tinitingnan ko. Minsan nagsoswab sila ng 67,000, minsan akalain mo nang nagpositibo ay nasa 22,000. So ibig sabihin napakataas ang porsyento. Ang masama pa, na positibo ka ngayon, kinabukasan ay wala na. Kaya tingnan mo nangyari. Tingnan mo nangyari nung nagpositibo, halos nawala rin lang. Diba? Wala rin ang nangyari. So dapat ay baguhin yung approach. Pag ako sa gobyerno, ituring ko na lang itong COVID na itong pangkaraniwang sakit Hindi naman sa totally killer Hindi naman totally na sinasabi nila na itong COVID na ito ay nakakapinsala, nakakamatay. Maniwala ka. Ang mga kabanat kung killer ito, dapat lahat na yung nahawaan ay halos sana 50% doon natigok. Ang natido lang talaga doon yung mga kababayan na may mga sakit sigurado. Yun siguro yung pagbawalan nila. O kayo, may mga comorbid, Huwag kayong munang lumabas. Kayo dapat yung bantayan. Yun siguro. Pero yung mga normal na tao, yung mga wala naman, bakit mo pipinsalain? Yun ang masakit. Yun ang masakit na nakikita ko. Kasi kung hindi magbago yung strategy, kahit abutin pa tayo ng 2030, hindi ito mawawala yung COVID nito. Kung
ang approach ng gobyerno ay same pa rin. Ako siguro pag ako sa gobyerno, ituturi ko na lang itong sakit na ito, parang karaniwang sakit like lagnat, trangkaso. Di ba? Kasi alam naman natin ngayon, nawawala yung namamatay sa pulmonya ay nawawala na eh. Nasaan na sila? Nandun sila lahat sa COVID. No, may narinig ba tayong namatay sa pulmonya? Hindi ba? COVID lahat. So dapat ang pag-approach ng gobyerno nito, ako sa mga kabanat ako, hindi ako nakikita ko kasi kung talagang sinasabi nila na killer daw ito, nakakahawa, nakamatay, nakakatakot eh. Mga tono kasi yung pananalita nila, kung ano mo ay matatakot ka talaga. Pero kung titingnan mo mga kabanat, kung kala talaga kasing killer ito, ay dapat sa 2 million na nahawaan, sana kahit 20% man lang doon ay natigi, ay wala eh. Wala pang 5% doon na nawala, wala pang 2% eh. 1% lang ata mahigit yung na-disgrasya doon at karamihan pa doon ay questionably. Diba? May mga nabalitaan tayo na hindi naman talaga dapat ipasok doon sa issue na sinali doon. Iba, na-aksidente lang. Pero nung in-hospital, sinwab test pa at napasok pa doon. Marami tayong nabalitaan. Yun ay mga foul na mga claims na dapat ayusin ng DOH kasi yan, kung ganyan ang hindi nila inayos, nakadagdag alalahanin yan. Doon pa lang sa balita ay naaalarma yung mga tao eh. Sasabihin nila ay itong nito, grabe, nakakatakot, Pero pag tinignan mo kung ay tanggapin mo, approach mo ito ng normal lang, ay halos parang lang ito siya eh. Parang isang trangkaso na sobrahan minsan, kung sobra-sobra ka sa trangkaso, nagkakaroon ka ng convulsion, minsan nakakamatay din eh. Parang ganun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko mga kabanat. So yan lang muna ang komento ko dito. Hindi sa sinasabi ko, dagdag ko, hindi ko sinasabi sa kinokontra ko yung policy ng gobyerno. Sa akin lang, medyo dapat maghanap talaga ng magandang approach itong gobyerno. Hindi yung halos magto 3 years na tayo, same approach. Ang binago lang nila yung pangalan. Diba una in GCQ. Ngayon ay ginawa nilang alert level na. Pero same strategy. At least siguro mayroong pagbabago. Ilan lamang. At saka yung policy nila, ganun pa rin. Yung pagkatakot nila kung mayroong nagsisurge, ganun pa rin. At ang hindi nila tinitingnan yung approach. Halimbawa, ako naintindihan ko kasi na biglang tataas talaga yan dahil nga ay nagsig-uwian nitong ating mga kababayan. At dapat isa ang tinitingnan ko dito. Dapat ma-check nilang mabuti yung tinatawag na RT-PCR na yun kung gaano ba yan katotoo, kung gaano ba yan ka-accurate. Accurate yung tinitingnan dyan para makita talaga kung talaga bang dinidetect talaga ng tama. Kung tama o tsaka hindi. Kasi kung muro-muro lang ganyan, tira ng tira lang, at saka makita din yung kalidad ng kanyang test na yan kung talagang totoo ba talaga yan. Diba? Kasi nakakaano eh. Diba? Kaya lang muna mga kababayan, nakakaawa yung mga kababayan natin. Nakakaawa. Na, ulit na naman tayo. Alam ko kasi mga kabanat, ngayon sa amin lugar ay normal lang. Pero alam ko, dahan-dahan na ito. Kasi, pagkatapos ng surge sa Manila, ay bababa yan sa probinsya eh. Bababa yan sa probinsya. At pupunta yan sa lugar namin, Pangasinan. Pupunta yan sa Baguio. Pupunta kung saan sang Lupalop. At doon na naman kunwari magsa-surge. Yan. So, balita ko sa Manila ay ngayon, yung mga paracetamol ay talagang nagkaubusan. Ay nako, parang minsan magdududa ka, bakit nagkakaubusan? So, sana naman, hindi naman sinabotahe. Para, ang sa akin nakikita ko, baka biglang sasabotahiin. Ito'y opinion ko lang, baka mamaya ay sinabotahe para biglang, alam mo, tataas ang presyo. Yung dating 5 piso ay gagawin na naman ng 10 dahil ang reason nila ay nagkakaubusan po, na-shorted tayo, kaya ito mahal. Boom. Diba? Medyo dapat mag-advance yung pag-iisip natin sa mga strategy na yun. Alam naman natin, business eh. Diba? Buti sana kung libre yan. Kung libre yan, ay talaga maintindihan natin. Lahat ng ginagawa ng Big Pharma ay libre, hindi nagpapabayad. Ay nako, maniniwala ka, lahat ng gagawin nila ay paniniwalaan natin yan. Dahil libre nga. Pero may bayad eh. Paano ka maniniwala sa isang businessman na nagbibinta ng product niya na 100% ba sasabihin niyang totoo, yung totoong layunin niya? Diba? 50-50. Nandun yung personal ang interest, personal rin niya makatulong, pero nandun pa rin yung nangibabaw yan, yung personal nila na kumita ng pera. Parang contractor.
Sa palagay mo yung contractor, mangongontract yan na sa palagay mo, papayag yan na hindi siya kumita. Diba? So, yan lang muna mga kabanat.